naukubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na, dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Ngayon, mga kababayan ko, kung itong si Madriaga, mga kababayan ko, ay nakasuhan, bakit nanatiling nakasuporta pa rin sa mga Duterte? Yan ang question, mga kababayan ko. Panoorin pa natin. Hihimayin ko sa inyo to, mga kababayan ko, para maging klaro, mga kapatid. Tinuturong leader umano ng kidnap for ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa-akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Sino ang nag-file sa kanya? Okay, klaruhin lang natin. Meron siyang kaso ng kidnapping. Ang sabi doon, mga kababayan ko, sa Pasig. Then the court said, mga kababayan ko, walang basihan, walang patunay. So it means, mga kababayan ko, Ramil Madriaga is acquitted. Okay? Walang capability yung nagsampa sa kanya ng demanda ng kidnapping sapagkat hindi napatunayan ng prosecution. The clear is acquitted si Ramil, mga kababayan. Tuloy. At ito pa, mga kababayan ko, hinailan siya ng kaso, mga kapatid, ng dahil sa di umano ay kumidnap daw siya ng 3 Chinese pogo. Mga kababayan ko, totoo ba? Mga kababayan, pakinggan natin. Javier Roque, ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Okay. Who is the lawyer of the 3 Chinese pogo businessman? Dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Atty. Sino abogado? Javier Roque, ang abogado ng mga biktima. Okay, klaro. Si former spokesperson Harry Roque ang abogado ng mga biktima, mga kababayan. Klaro na biktima daw ng pangingidnap sa 3 Chinese pogo. Boss, mga kababayan ko. Mga kapatid, klaro ito para sa akin, mga kababayan. Klarong-klaro na po ito ngayon, mga kababayan ko. Kasi, bakit pinailan ng kidnapping ito? Pinailan ng kidnapping ni Harry Roque, si Madriaga, because may record ito ng kidnapping. Well, nakikita ko yung laro how they assassinate the character and paano nila kina-character assassinate si Madriaga ngayon. Nakikita ko na yung pinailan nila ng kidnapping kasi may record nga ng kidnapping ito si Madriaga. Gusto nilang mga kababayan ko, na mapabenga itong tao na to. Now, question, mga kababayan ko, question. Si Harry Roque talaga may kaugnayan sa mga Chinese yan. May kaugnayan sa mga Chinese pogo, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, itong si Harry Roque, mga kababayan ko, may malalaman kayo dito. Mga kababayan, opo, si Harry Roque ang abogado noong 3 Chinese. Malalaman nyo na, mga kababayan ko, for the first time in history ng Philippines, malalaman nyo na si Harry Roque ang nagsampa ng kaso kay Ramil Madriaga. Kung si Harry Roque ang nagsampa ng kaso kay Ramil, it means, mga kababayan ko, nasa power itong tao na to upang gipitin nga talaga. Well, pwede yon, and I quote, pwede yon.
mga kababayan ko. No? Pwede yon. Bakit nga ba nagsampa ng kaso? Hindi lang to tungkol, no? Hindi lang to tungkol, mga kababayan ko, hindi lang to tungkol sa issue ng hindi lang to tungkol sa issue ni tawag ito, ni Harry Roque. Hindi lang to tungkol doon, mga kababayan ko. Dahil ang rason pa na mas malalim. Bakit? Ano yon? Ito. Sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So, So si Madriaga pala, bakit kinasuhan ni Madriaga si Harry Roque? Yan ang question. Maglalaro sa isip nyo ngayon yan, mga kababayan ko. Maglalaro sa isip nyo to ngayon. Bakit kinasuhan ni Ramil Madriaga si Harry Roque? Anong rason, mga kababayan, mga kapatid? Nasamantalang si Ramil Madriaga na connected kay Sara Duterte, na bagman niya, etong si Ramil. Ngayon, mga kababayan ko, pagdugtungin natin, bakit kinasuhan ni Harry Roque? Mga kababayan ko, na si Harry Roque ay abogado ng 3 Chinese pogo boss, na pag-alaman natin na siya ang abogado ng mga pogo sa Bamban Tarlac ng mga Chinese doon, mga kababayan. Ngayon nalaman natin, mga kababayan ko, bakit? Pakinggan nyo mabuti. talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga Yan. yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Pa Narinig nyo? Maraming ilalaglag si Ramil Madriaga according to his lawyer. Mga kababayan ko, hindi ba kayo nagtataka? Ganyan-ganyan din nila kinaracter assassinate si former Senator Antonio Sani Trillanes. Wala ba kayo nakikita? Wala ba kayo napagtutugma-tugma? Mga kababayan ko? Wala ba kayo na pagtutugma-tugma sa mga to? Mga kababayan ko? If we understand kung ano yung diskarte ng mga Duterte to wash out their enemies para patahimikin ang kalaban, is same strategy na ginawa kay Ramil Madriaga. Si former Senator Sani Trillanes, they assassinate the name Sani Trillanes na nagbenta ng West Philippine Sea para magalit ang taong bayan and i-blame kay Sani kahit na si Duterte ang gumawa. Same with Madriaga. Madriaga magbo-voice out, maglalabas na ng kanyang mga sikreto, ibubuking niya na yung kalakaran na ginagawa ni Harry Roque at ng Pogo at ng mga Duterte, pinatahimik. Kinasuhan ng kidnapping, kinasuhan ng ng kung ano-ano using Harry Roque, mga kababayan ko. At ang matindi pa nito, mga kababayan, ang malupit pa nito, mga kapatid, malupit nito at napakasaklap, pinakulong siya para hindi makapagsalita, bantay sarado, mga kababayan. Di ba? Totoo yan. Hera Lopez, pag maraming against sa kanila, niligpit nila, gagawa nila ng kwento para masira. Correct. In the situation kay Sani Trillanes is, in-assassinate nila, hindi nila mapakulong si Sani. Hindi nila mapawalang bisay amnesty. Ang ginawa nila, mga kababayan ko, ang gagawin na lang nila is, ipaano si Sani? I-character assassination sa social media. Ito naman, kinaracter assassinate nila, pinakulong pa nila, mga kababayan ko. Yun ang nakita ninyo, winasak nila yung credibility, pinalabas nila na walang kwenta to at hindi kaya mga to sinungaling, sa kanila pinakulong, mga kababayan ko.